Dr. Love, hanggang saan ba? Kasi dito ang pinagtatalunan nila ay compassion. Hanggang saan ang compassion? Ayan. Hanggang saan ka maaawa? At kailan ka na mananadyak? Alam mo yung ganon? Para magising sila sa katotohanan na mayroong oportunidad, ayaw lang nilang hanapin. Ginagamit natin ang common sense natin. Pag nakikita nating inaabuso na ang ating compassion, tutulong tayo kasi ang mabuting Kristiyano tumutulong. Kahit nga alam mo niloloko ka, tumutulong ka pa rin. Pero dumarating doon sa pagkakataon na alam mo nang hindi na kikilos. Kumbaga sa parasite, nasanay na doon sa pagsahod. Hindi ganun ang buhay natin. Lahat tayo naghihirap. Hindi tayo pinanganak na mayaman. Kinakailangan may pangarap tayong abutin yung mga pangarap natin. Kumilos. Kasi hindi po pwedeng sa lahat ng sandali, isasahod natin ang kamay natin. Ipinagbabawal din ng gobyerno natin yan, yung pamamalimos. Kaya nga may tulong ang gobyerno sa mahihirap. But of course, ang dapat unang tumulong sa kanila, yung sarili nila. Ang compassion nandoon, ang pagmamahal natin sa kanila. We will always support them. Pero pag nakikita mong ayaw namang kumilos, tumitigil yung compassion. Kasi hindi ka na nagtuturo sa kanila ng tama. Correct. Okay. Yan ang sagot. Mula mismo sa ano yan, ha? Sa isang dalubhasa sa salita ng Panginoon. So, Doc Camille, pagdating naman sa, alam mo, mahirap ito, yung mental health ni Vanji. Sabi nga ni Bina, parang nagbabago na daw ang kanyang attitude, no? Imbis na magpakumbaba, nanlalaban na. Siguro sa hirap sa buhay. Ganun ba yun? May mga pagkakataon kasi ate ko rin na kumisan pag sinasabi natin na ganito yung nangyayari sa buhay natin na napaka-helpless. At the same time, yung parang pakiramdam natin, wala na tayong kakayahan para umahon sa buhay. Nagiging yung pag-generalize ng ano natin, buhay natin, puro negatibo na lang tinitignan natin. Hindi na po namin kaya. Wala na po kaming kakayahan. Para napapansin nyo, depressive na yung mga simptomas na to. At pag nagiging depressive ka, ano nangyayari, napansin nyo, naaawa siya sa sarili niya. Kaya palaging ang nagiging puhunan niya, yung nandun siya sa laylayan na yung sinasabi, ang hirap po, hindi na namin kaya. Pag nagiging ganon, ate ko ring, siguro pagdating sa ganyan, hindi po lang kasi basta counseling ng kay Vanji, baka ang kinakailangan yung buong pamilya ma-counsel din. Oo. Dahil kasi bakit? Kung tutuusin po, ang kulang sa kanila, pare-para sila. Walang drive, walang motivation. At the same time, kung sinasabi nyo na, tama, yung sinabi ni Kay na maaaring talagang nalugmok kami, pero dapat gumawa ka ng aksyon. Kailangan tinutulungan natin ang ating sarili at nandito ang opisina ni Doc Camille para kayo mabigyan ng kaunting tulong. Para makausap din yung mga anak mo, mabuhayan ulit kayo ng pag-asa. Kawalan ng pag-asa yan, kaya ayaw kumilos. Di ba pag depressed ka, ayaw mo nang bumangon? Yes. Ay, oo. Yun ang Totoo epekto yun, nun. ate ko rin. Oo. Totoo. Okay, Attorney Lorna, sa ilalim ba ng batas, may karapatan ba ang isang ordinaryong tao na magsagawa ng aksyon laban sa mga homeless na nagdudulot ng perwisyo? Ay, hindi po. Dapat person of authority ka, no? Kagaya ng barangay official, etc. No? Pero, klarong-klaro na yung kanilang nilalagay doon na tirahan, nuisance. Kasi public space yun na ginawa mong private property. So, ang barangay ay persons of authority. Pwedeng-pwede kayo. Pero yung private citizen, hindi naman pwede na itaboy sila, no? Because you cannot take the law into your own hands. Ang gusto ko lang sabihin, ang tawag dyan, learned helplessness. Yung kagaya ng hindi ba, Dr. Camille? Kagaya ng ibon na nasa cage for the longest time, binuksan mo yung cage, hindi na marunong lumipad. Ayun. Kasi Nakontento na. nakontento na dun sa cage niya, ayaw nang lumipad. Okay. Pero panawagan ito sa gobyerno. Marami pong programa ang gobyerno na dapat ipatupad yung homeless na yan, yung modified cash transfer. Meron rin balik probinsya. Kasi hindi mo pwedeng i-relocate ang ating mga homeless sa probinsya na walang programa for livelihood. Babalik at babalik yan sa
syudad. So mayroong ganon. Mayroong ganon, merong lalapit balik ka. probinsya programa no, na i-decongest ang Metro Manila at yung mga oportunidad for business ay linalagay outside Manila. At may incentive. Dapat ipatupad nila yung incentive. Incentive sa mga kompanya na mag-relocate, wag lang sa Metro Manila, pero sa probinsya. O, biro mo, may Para pabahay yun. Pabahay niya yun. At lastly, yung cycle of poverty. Kasi na-mention natin yung compassion. Hindi naman pwede laging compassion. Dapat meron ring passion. Passion, yung meron kang drive. Sabi nga ni Kay, meron kang drive para sa sarili mo. Kasi mahalin mo ang sarili mo bago ka mahalin ng iba. Ang tawag doon passion. Huwag compassion ng compassion tayo. Ayan, okay.